Amen. Amen. Thank you so much, Pastor Eli. What a great privilege. Amen. Maayong aga sa tanan. Amen. Amen. Open your Bibles with me to Acts chapter 16. This morning, Acts chapter 16. And we'll begin reading dito po sa Acts chapter 16. Amen. Open your Bibles to the book of Acts chapter 16, verse 16. This is where we will start. Acts 16. Verse 16, and we'll read this great chapter of the Bible all the way pababa sa verse 35. Okay? Para maunawaan ng bawat isang nangyayari dito sa Acts 16. Acts 16, verse 16 until 35. Kung nandiyan na kayo, say aloud, Amen. Amen. Gawin natin muling responsive reading. I'll read verse 16. You read verse 17. And so on. All right, the Bible says in Acts 16, verse 16, and it came to pass as we went to prayer, amen, as we went to prayer, a certain damsel possessed with a spirit of divination met us, which brought her masters much gain by soothsaying. And this did she many days, but Paul, being grieved, turned and said to the spirit, I command thee, in the name of Jesus Christ, to come out of her. And he came out the same hour. And brought them to the magistrates, saying, These men, being Jews, do exceedingly trouble our city. Verse 22, and the multitude rose up together against them, and the magistrates rent off their clothes and commanded to beat them. Who, having received such a charge, thrust them into the inner prison and made their feet fast in the stocks. And suddenly there was a great earthquake, so that the foundations of the prison were shaken, and immediately all the doors were opened, and every one's hands were loosed. But Paul cried with a loud voice, saying, Do thyself no harm, for we are all here. And brought them out and said, Sirs, what must I do to be saved? And they spake unto him the word of the Lord, and to all that were in his house. And when he had brought them into the house, he set meat before them, and rejoiced, believing in God with all his house. Amen. Tayo po manalangin. Let's pray. Dear Lord, Heavenly Father, we thank you for your word. Salamat po, Panginoon. Nasa panahon po natin, we still have a copy of God's inspired, preserved, living word. We thank you for the Bible. We thank you for the King James Bible. At salamat po sa dami ng delegates ngayon pong umagang ito who have assembled themselves and are decided to be a part of this great camp. We pray, kausapin niyo po ang bawat isa sa pamamagitan ng inyong salita at sa boses at tinig ng banal na Espiritu. Lord, we thank you for the men of God this morning, the pastors who have already preached, and we pray na itong mensaheng ito ay magsilbing hamon din po sa inyong mga anak. We ask all of these things in the mighty name of Jesus we pray. Amen. Amen. You may be seated. Pwede na pong maupo ang bawat isa. Amen. And as you take your seat, ang napakaganda ng theme ng camp na ito, overcome. To overcome. Maraming dapat ma-overcome. Amen. Ma-overcome ninyo ang init. Amen.
ma-overcome ang desire na matulog, ma-overcome ang antok, at ma-overcome ang amoy ng iyong katabi. Amen? Maraming dapat ma-overcome. Sa nabasa natin, please keep your Bibles open. Okay, manatiling nakabukas ang Bible sa Acts chapter 16. At nandyan po is a great account of the gospel overcoming all obstacles. At ang pamagat po natin, if you're taking notes this morning, our title is this. Our title is Overcoming the Grip of Satan. Overcoming the grip of Satan. O kumbaga sa Ilonggo. Inaral ko to ha. Kung mali, sabihin nyo lang, okay? But sa Ilonggo, pagbato sa paggapos ni Satanas. Amen? Amen. Okay, hanggang doon na lang po ang aking Ilonggo. Okay? Pero sa nabasa natin teksto sa Bible, sa Acts 16, nakikita natin dyan ay merong preaching. Nabasa natin merong preaching. Merong mainit na sitwasyon na nangyayari sa Acts 16. Merong captive audience sa Acts 16. At merong young people na may sanib sa Acts 16. At as I look around ngayong muwagang ito, alam ko po na ito rin po ay isang mainit na sitwasyon. Amen? Alam ko po na pakiramdam ng iba ay kayo ay nakakulong at captive audience ngayong umaga. Amen? At meron ding mga mukhang may sanib na young people. Pero meron ding pulong sang Diyos. Amen? Amen. Makikita natin how to overcome the grip of Satan in your life. Acts 16 is the record ng tagumpay ng Ebanghelyo nung ito po ay mula sa Asia ay unang dinala sa Europa. But one thing for sure, sa pangyayaring iyon, hindi natuwa ang dyablo, hindi natuwa si Satanas, nilabanan niya ito, and he resisted this. At ganun po ang ginagawa ni Satanas hanggang sa oras po natin sa buhay ng mga kabataan. Thank God you are here. Amen? Nakarating ka sa camp na ito. Thank God that you are alive, alert, awake, enthusiastic. Amen? Thank God may programa, may vision. Thank God for this church and for Pastor Perez. Amen? And the goal ay talagang God will get a grip of your heart and your life this week. But know this, yan ay lalabanan ng dyablo. He will make every way possible upang hindi makapasok sa iyo ang sangpulong ng Diyos. But thank God, it's our desire na magwagi at ma-overcome anuman obstacle so that God's Word will get into your life this week. Amen? So sa Acts chapter 16, the gospel has gone from Jerusalem to Asia Minor at tatawid na ngayon sa Europa, sa Macedonia. At sa bagay na yon, there is a great resistance ng dyablo. Ganon din po, he is resisting. He wants to stop what God wants to do sa buhay mo this day, today. You see, may mga strongholds sa buhay ng tao. Kaya sa unang araw ng camp na ito, marami pa rin young people, parang lutang ang itsura, amen? Parang hindi mo pa alam ba't ka nandito, amen? But we must be overcoming the grip of Satan so that yung mga susunod na preachings, amen, ay talagang may bukas na puso kang tanggapin ang salita ng Diyos. Inaararo pa namin yan, amen? Tinatrabaho ng salita ng Diyos so that God's Word can go into your heart. Overcoming the grip of Satan. You see, maraming kabataan ngayon, bihag ng kasalanan. Maaring nandito ka, ang ganda ng barong mo, ang ganda ng palda mo, pero ang totoo, bihag ka pa rin ng kasalanan. Bihag ng bisyo. Maraming young people, bihag ng bisyo, bihag ng barkada, bihag ng masamang relasyon, bihag ng pornografiya, bihag ng depression, bihag ng rebellion, bihag ng addiction, bihag ng maraming distractions, bihag ng kasalanan. Pero today, God wants to give you overcoming sa buhay mo, that you can overcome all those things and serve the Lord with power. Amen? Kung ayaw mo na sa paraan ng dyablo at gusto mo nang sumunod sa Diyos, would you say aloud, Amen? Amen! You can overcome with the power of Christ. Kasi lahat ng posibleng humarang sa gawain ng Diyos
ay binatunan ng diablo dito sa Acts chapter 16. Amen? I mean, kinulong ang mga manggagawa ng Diyos, nagpadala ng isang may sanib, but still, God's work went forward. Amen? Amen? It is possible din na sa umagang ito, mayroon tayong mga campers na hanggang ngayon hindi ka saved. Hindi ka ligtas. Nandito ka, wala ka namang desire. Walang pagbabago sa buhay mo. Hindi ka talaga tumanggap sa Panginoon. Ang nag-share sa iyo, isang worker ng simbahan na magandang dalaga. Kaya nung sinabing gusto mong tanggapin sa puso mo, sinong tinanggap mo? Hindi si Kristo, kundi si Kristita. Kaya hanggang ngayon, hindi makapasok-pasok ang salita ng Diyos sa puso mo kasi hindi ka pa saved. Save-savean ka lang. Nagpapanggap ka. Pero kung ganun ang estado mo ngayon, today, you must be saved. Amen? At kung saved ka man, pero hindi ka sumusunod kay Kristo, sumusunod ka kay Kristita, ay dapat ma-revive ka na. Amen? You see, salvation is not a religion. It is not a ritual. Kahit sapian mo ang lahat ng reliyon o kahit ikaw ang sapian nilang lahat, hindi ka masisave. Masisave ka lang sa pagtanggap sa Panginoong Heso Kristo na ating nag-iisang tagapagligtas. Amen? Overcoming the grip of Satan. You see, si Satanas ay territorial. Meron siyang territory na ayaw niyang bitawan. Ganun po sa mga lugar sa mundo. Ganun din po sa buhay ng tao. Ganun din po sa mga bisyo, sa mga kabataan. But thank God, through Christ, we can overcome. Sa ating teksto, si Apostle Paul was preaching the gospel. At sa nabasa natin, may isang dalaga na may evil spirit. Ginagamitan siya ng kanyang mga boss at parang binubugaw siya na ginagawa siyang isang albularya, isang fortune teller, isang soothsayer, at merong dark magic na ginagamit. Kumbaga, para siyang nanggaling sa kapis. Amen? Sabi ng isa, umiiyak siya, sabi niya, bakit? Sinasabi nila aswang yung nanay ko. Bakit ganon? Umiiyak siya. Anong ginawa mo? Sinabi ko sa nanay ko, Nay, sabi nila aswang ka. Anong ginawa ng nanay mo? Niyakap ako. Tapos lumuha. Tapos lumipad na siya. Amen? Amen! Baka ganun ka nakarating dito. Amen? Pero kaya kang gawin new creature sa Panginoon. Amen? You see, this young lady ay mayroong talagang evil spirit sa kanyang katawan ayon sa Bible at ginagamit siya bilang isang fortune teller. Pero na-save siya. Amen? At nung na-save siya, lumayas ang masamang espiritu at pumasok ang banal na espiritu. Amen? At kapag ikaw ay na-save, lalayas ang evil spirit, papasok ang banal na espiritu. At nung nangyari yon, nagalit ang kanyang mga mayari. Sapagkat nawalan na sila ng pagkakitaan. Sapagkat wala na yung evil spirit ang dalagang ito. Kumbaga, hindi na siya nagsusoothsaying. Nagsusulwining na lang lagi siya. Amen? Kaya nawala na sila ng kabuhayan, kaya nagsumbong sila sa kanilang barangay, and they all nagtipon para ipakulong si Paul and Silas. At yun po ang nangyari. Tandaan po natin, the devil wants to destroy your life. Ang buhay ng kabataan ay pinag-aagawan. At ito ay gusto ng diablo. Hindi ka basta-basta bibitawan ng diablo. Amen? Maging ang young people na to, bagamat na-save na siya, ay gumagawa pa rin ng gulo ang diablo because he don't want to give up any territory sa buhay ng young people. And that's what happens sa ating teksto. Remember, there's a battle for the buhay ng young people. Gusto ng diablo ang buhay mo. Kaya listen, kahit sino ka dito, huwag mo sabihin, walang may gusto sa akin. Mayroong may gusto sa iyo. Kahit isa, yung diablo gusto ka niya. Amen? Gusto niya ang buhay mo. Amen? Wow, what an encouragement sa iba. Gusto ng diablo ang buhay mo. Pero gusto niya itong sirain. At one day, hilahin ka pababa. But thank God, gusto rin ng Diyos ang buhay mo. Amen? Amen! Kaya ka in-invite sa camp na ito. Kaya may programang ganito. Sapagkat gusto ng Diyos ang buhay mo. Amen? God wants to give you a great life. The best life, the wonderful life, serving the Lord sa kanyang gawain. Pero ang diablo ay gusto niyang sirain ang buhay mo sa kasalanan at sa maraming
bisyo. You see, there is a battle for the life of the young people. At maganda today, malaman mo that even every preaching of the three men of God kaninang umaga, every preaching maging ngayon, every preaching maging sa mga susunod ng araw, hindi basta-basta. It is a battle for the heart of the young people. May oposisyon sa puso ng iba, may resistance sa puso ng iba, but we have prayed and we have labored and we have studied and we will preach para mabasag yan so that you can have victory sa buhay mo. You can overcome all at sabihin mo, I have decided to follow Jesus. Amen. This young person na ito ay nasave at sabi niya, these are the men of God who teach us the way of salvation. Pero sa pangyayaring yon, hindi natuwa ang dyablo. And so they stir up a commotion. Nagkaroon ng mga pagsusulsul sa barangay at pinakulong si Paul and Silas. They are thrown in prison, they are beaten, they were surrounded by the groans of the dying at ang reklamo ng marami, at si Paul and Silas ay nilagay dun sa innermost prison. Pati yung kamay at paa nila were shackled and put in the stocks. And there, makita po natin, ay nagtanong ang isang opisyal at sabi niya, sirs, what must we do to be saved? Alam niyo po, yun ang greatest question. Yan ang greatest question. What must we do to be saved? After that, the greatest question, yung tinanong ni Apostle Paul, right after nung siya ay masave, what would you have me to do? Amen? Pero what a great question. Listen, ang pinakadakilang tanong, hindi yung paano yumaman. Amen? Paano maging pogi? Paano mag-ipon ng salapi? Hindi yan ang greatest question. The greatest question ay tinanong ng opisyal doon sa Philippi, what must I do to be saved? Tandaan po natin, merong langit. Amen? At wala pa tayo ron. Pero meron din pong impyerno. Amen? At kung akala mo mainit ngayon, hindi mainit ngayon. Mainit sa impyerno. Amen? Hell is a hot place. Hell is a real place. Hell is a burning place. Hell is a terrible place. The Bible says that He shall say unto them on the left hand, depart from me, ye cursed, into everlasting fire. Nakakalungkot naman kung ikaw ay naka-attend ng Baptist camp na ito, pero ikaw ay uuwi, ay hindi ka man lang saved, and one day, iahagis ka sa dagat na apoy, at ikaw ay hindi pala ligtas. Amen? If you are not saved, ngayon ang araw ng kaligtasan. And just as I'm preaching now, sa nakikita kong mga muka, I can see some are convicted. Hindi ka talaga tiyak kung ikaw ay ligtas. Listen, kung may pagdududa sa puso mo, isettle mo na yan ngayong umaga pa lang. Para sa mga susunod na preachings, ay talagang makakausap ka ng Banal na Espiritu. Amen? You must be saved. If you were to die right now, are you 100% sure that heaven will be your home? O may pagdududa pa rin? Kung nagdududa ka pa rin, ibig sabihin, hindi ka saved. Sapagkat it means it is based on your own. Nagdududa ka dahil binabase mo sa sarili mong performance o sa sarili mong gawa o sa sarili mong kasalanan. Pero kung saved ka, it's because you know 100% niligtas ka ng Diyos by His mercy and by His grace. Oh, what a great question. What must I do to be saved? Yan po ang tanong ng mundo. Yan ang tanong ng tao na kailangan maligtas. Now, before that question, may mga nangyari sa ating teksto kung paano nabuksan ang puso ng taong ito. Una po, may pangangaral. Nangaral. Kaya ang pangangaral, may pag-ani, mayroong ding sowing, and then mayroong ding reaping. Pero mayroon munang sowing. I believe, nung pababa pa lang sila sa kulungan, lahat ng nadatnanan ni Paul and Silas ay sinishare na nila. Amen? Because nung nagtanong ang jailer, what must I do to be saved? Alam niya kung sino pupuntahan. Alam niya kung sino dapat niyang tanungin. At yun ay si Paul and Silas. I believe may pangangaral. Pangalawa, I believe may prayer. Sapagkat sabi ng Bible sa Acts 16 verse 25, tingnan niyo po yung ating nabasa, Acts 16 verse 25, and at midnight Paul and Silas prayed and sang praises unto God, and the prisoners heard them. They prayed. Narinig nilang nanalangin. At midnight, Paul and Silas
At hindi sila nananalangin na makalaya sila doon. Nananalangin sila na maraming maligtas. Amen? At maging ang kulungan ay maging lugar ng revival. Amen? At yun po ang nangyari sa ating teksto. Amen? It became a place of revival. Ang lugar na hindi komportable sa iyo, yan ang lugar of revival. Amen? And so, we see prayer and we see praising. Sabi mismo ng ating teksto, Acts 16 verse 25, and at midnight, Paul and Silas prayed and sang praises unto God. And the prisoners heard them. They sang at midnight. Amen? Isipin niyo po, si Paul and Silas, binugbog sarado na sila. They are beaten. Doon pa sila hinagi sa pinaka-worst na part ng kulungan. Walang bintana, walang ventilasyon, walang liwanag, at walang pag-asa. Nandun sila sa worst part of the prison. Pero kung may Kristo ka sa puso, thank God, He can give you song in the midnight hour. Amen? Ano man ang sitwasyon mo, gaya ng ating main text, ang sabi kay Habakuk, amen, to the chief singer, sabi niya, kahit ganitong sitwasyon, kahit ang ekonomiya ay nagkaganito, kahit maraming problema sa paglingkod sa Ginoo, kahit ganon, ipadalay mo itong Book of Habakkuk to the chief singer. Umawit kayo sa simbahan, umawit kayo para sa Diyos. Amen? Amen! They heard the prayer and they heard the praises of Paul and Silas. Minsan kasi ang Kristiyano, pag nagka-problema, ay parang mukhang talo sa sugal. Nagtatampo sa Diyos. Tumitigil sa paglilingkod. Tumitigil sa pag-awit sa Diyos. At nung hinagi si Paul and Silas doon sa kulungan, inaasahan ng mga iba na maririnig nila ay reklamo. Ikaw ba ay pala reklamo? Inaasahan nilang maririnig nila pagmumura, pagrereklamo, pagre-rebelde sa Diyos. Pero nagulat na lang ang buong prison when Paul and Silas ay nagmula from a sound is coming from the lowest part of prison. Hindi sound ng pagreklamo, hindi sound ng pagluluksa, kundi it was a sound of praises. Amen? Can you imagine? Narinig nila, victory in Jesus, my Savior forever. Amen? Narinig nila, it is well with my soul. Narinig nila, praise Him, praise Him. Narinig nila sa kulungan, all hail the power of Jesus' name. Let angels prostrate fall. Amen? At ito'y narinig ng buong kulungan. Pero, greater than that, listen, ito'y narinig ng Diyos. Amen? God heard their prayers. God heard their praises. At nagpadala ng Diyos ng isang lindol. Ang lindol na ito ay special na lindol. Sapagkat sa lindol, sa ating nabasa, walang nagibang pader. Amen? Walang napahamak. Ang nangyari lang, nagbukas ang pintuan ng kulungan at nagbukas ang puso ng mga tao. Amen? At yun din po ang goal namin sa camp na ito, na ikaw ay yanigin ng Diyos, ikaw ay alugin ng Diyos sa kinauupuan mo ngayon. Amen? That God will shake you and God will reach you at magbukas ang puso mo upang magkaroon ka ng revival sa iyong buhay. There was a shaking and it came to the answer of prayer. Thank God sa prayer ng mahigit isang buwan sa simbahan na ito, they have prayed and now God will shake your life and reach you for the Lord Jesus Christ. God heard their prayers. He gave them a special na lindol. And then, nabasa po natin, tignan niyo muli ang verse 27. Acts 16 verse 27. Nakalaya sila. Verse 27 says, and the keeper of the prison, awakening out of his sleep and seeing the prison doors open, he drew out his sword and would have killed himself, supposing that the prisoners had been fled. But Paul cried with a loud voice. Kaya po kapag kami nangangaral, huwag kayo magtaka. Hindi kami tatayo rito na parang pare. Amen? We will cry with a loud voice, do thyself no harm, for we are all here. Amen? Sapagkat noon, listen, pag nalaman ng gobyerno na nakalaya ang mga preso, na ikaw ang opisyal, papatayin siya. Alam niya, naku na, nabuksan ng mga, nakalaya sila.
Papatay na ako nito. Kaya ang ginawa po niya, nabasa natin, kinuha niya ang kanyang espada at magpapakamatay na siya. Malapit na ang espada sa kanyang dibdib at sumigaw si Apostle Paul, "Do thyself no harm. We are all here." Kung tinuloy niya yung espadang yon, didilat siya sa impyerno. Pero thank God, napigilan siya ng salita ng Diyos. Maraming yung people ngayon, iniisip magpakamatay. It is a pandemic sa panahon natin ngayon, hindi na COVID, kundi yung people na suicidal. Kahit mga Kristiyano, kahit yung iba'y baptist na, ay iniisip nila na kunin ang kanilang sariling buhay. Because they allow the stronghold of Satan, they allow depression, they allow overthinking, they allow all of these things, social media, at kung ano na tinatanong dun sa ChatGPT, at nawala na sila ng pag-asa sa buhay, and they are deciding to take their own life, at yung ibang kababayan ay naglalaslas ng kanilang kamay para lang may maramdaman sila. Listen, do thyself no harm, amen. Huwag mo saktan ang sarili mo. Ang gawin mo, tanggapin mo ang salita ng Diyos na ito ang magbabago sa buhay mo at magbibigay sigla upang ikaw ay makalingkod sa Panginoon. Paul cried with a loud voice, saying, "Do thyself no harm." Ganon din po ang ginagawa namin. Every preaching, we are crying with a loud voice. Huwag mong saktan ang sarili mo. Huwag mong sirain ang buhay mo. Huwag mong ibigay sa dyablo ang buhay mo. Sumunod ka sa paraan ng Diyos at ikaw ay gagamitin ng Panginoon. Thank God there is victory in Jesus. Amen? Ang nangyari ay nakinig ang jailer na ito, and he received the Lord Jesus Christ as his Savior. Now listen, akala ng dyablo, mapipigilan niya ang gawain because of what he did. Akala ng dyablo, pag ito kinulong namin si Paul and Silas, mapipigilan ang gawain. Ang nangyari, dun nag-usbong lalo ang gawain. Amen? The jailhouse turned into a place of revival. Amen? Alam mo ba, lahat ng idol natin sa Bible ay nakulong. Amen? Nakulong sa pangangaral ng salita ng Diyos. Si John the Baptist, kinulong. Amen? Si Jeremiah, ipinakulong. Ang Panginoong Jesucristo, inarestohan. Amen? Listen, ano mang sitwasyon, God can use it for His honor and glory. And so we see the revival mula sa jailhouse na ito ay tumuloy sa Europa. From Jerusalem, doon sinilang ang ating Panginoon. Alam po natin yan, He was born, He lived 33 and a half years, a perfect sinless life. Namatay po siya sa krus ng Kalbaryo para sa ating kasalanan, bumangon muli, amen, and then nagbigay ng isang dakilang tagubilin, go into all the world and preach the gospel. Dinala ni Apostle Paul sa Asia Minor, dinala niya, tinawid niya dito sa ating teksto sa Macedonia, which is the first part of Europe, dinala ng Europe sa Amerika, dinala ng American missionaries sa Pilipinas, napunta sa Pasig Bible Baptist Church, napunta sa CBBC San Pedro, and the men of God dito dinala sa CBBC La Paz, amen, at nakarating sa maraming lugar, and now it is here, and now ikaw naman ang gustong gamitin ng Diyos. All the way from the Lord, dumaan sa isang jailhouse just to reach you this morning. Amen. And that you can overcome the grip of Satan. Kaya tapos na po ang introduction, umpisa na po natin ang mensahe. Amen. Ang birat to. Namutla yung iba. Lumabas yung pakpak ng iba. Amen. Amen. Huwag kayong mag-alala, hindi masyadong matagal. Amen? But ilang bagay sa ating text. So first of all, nung tinanong niya, what must I do to be saved? Anong ibig sabihin nun? Number one, the meaning of salvation. What did the jailer mean nung sinabi niyang, what must I do to be saved? The word saved means kaligtasan. Saan niya gustong maligtas? Listen, hindi mula sa lindol. Kasi tapos na yung lindol. Hindi mula sa gobyerno. Kasi hindi na tumakas sila Paul and Silas. Pag sinabi niyang, what must I do to be saved? Ito ay mula sa hatol ng impyerno. Sa hatol ng kasalanan. Tandaan po natin, the Bible says, whosoever committed sin
transgresseth also the law, for sin is the transgression of the law. Ang kasalanan ay may kabayaran. Ang tao na nagkasala kahit isa lang kasalanan ay dapat pupunta sa lugar ng impyerno. Any sin is enough to send you to hell. At anduto ang tao ay grabe sa kasalanan ngayon. Listen to all the way back sa Genesis 6 verse 5. Listen, the Bible says, "And God saw the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually." Ibig sabihin po, patuloy na masama ang iniisip, masama ang nasa puso, masama ang tingin sa mundo, polluted by sin. Job 15 verse 16, the Bible says this, "Listen, how much more abominable and filthy is man, which drinketh iniquity as water." Kung gaano ka-normal uminom ng tubig ang isang tao, ganun din normal na lang ang kasalanan sa sanlibutan po natin ngayon. And then the Bible says, Isaiah 64 verse 6, "But we all are as an unclean thing, and all our righteousness are as filthy rags, and we do fade as a leaf, and our iniquities like the wind have taken us away." Lahat ng kasalanan natin, at lahat ng akala natin, mabubuting gawa natin, if you are not saved, ay kasalanan din yan sa Diyos. It is an unclean garment. It is as an unclean thing as filthy rags. At ang tukoy po sa verse na yun ay yung binabalot na benda sa isang may ketong. Amen? Pero ako ng isang example. Sino dito sa harap na pupwede? Amen? Sige, yung tulog. Itong naka-blue. Amen? Palakpakan naman natin. Amen? Anong pangalan mo? Janos. Ha? Janos. John Luis, okay? Halimbawa si John Luis po ay may ketong. Ngayon, wala po siyang ketong. Amen? Mukha lang, hindi. No? So, wala siyang ketong. Kung, halimbawa, isang taong may ketong, sabihin natin, ay, naku, gawa natin ng paraan. Balutin natin ng mamahaling damit. Amen? Binilihan natin ng Versace. Binilihan natin ng, ano bang magagandang tatak? Basta, binili natin ng milyon-milyon na mamahaling damit. Tapos sinuota natin ng maraming alahas. Tapos in-spray natin lahat ng pabango, lahat ng Axe. Ano po, mga 10 ganun, inubos natin sa kanya. Amen. Tapos, binili natin ng magandang sapatos, Jordan, Air Jordan 1, 2, 3, 4 hanggang 100. Binili natin sa kanya. Amen. Tapos, poging-pogi siya. Di ba? Ngayon, kung isang taong gano'n na may ketong, napaayos natin siya. Mabango, maganda tignan, hindi halatang may ketong. But listen, after 5 minutes, yung ketong na yun ay lalabas na, masisira ang kanyang lahat ng damit at maaamoy natin siya. Kasi hindi natatakpan yung nasa loob. Ganon din po ang kasalanan ng tao. Hindi matatakpan ng lahat ng good works. Amen? Hindi matatakpan. Hindi matatakpan ng good works. Hindi matatakpan ng pagiging religyoso. Hindi matatakpan ng bago mong gupit. Hindi matatakpan ng barong mo. Hindi matatakpan ng palda mo. Alam ng Diyos yan. Huwag ka na makipaglaro sa Diyos. Nandito ka sa cup. It's time to do business with the Lord. Allow Him to clean you from the inside out. Amen? Hindi po tayo reliyon, hindi po tayo sekta ng reliyon. Tayo ay mga believers na binago ng Diyos, niligtas ng Panginoon. At kung hindi ka paligtas ngayon, today is the day that you must be saved. Today is the day that you must be saved. Hindi pwedeng takpan. Amen? Sabi ng jailer, what must I do to be saved? Hindi po madadaan sa reliyon, hindi madadaan sa good works. You must trust in the Lord as your Savior na sincero. Thank God for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Minahal tayo ng Panginoon kaya gumawa siya ng paraan ng ating kaligtasan. He made a way for us. Now, balikan po natin sa Acts chapter 16 at
Look there in verse 30. Well, verse 24. But Paul crying with a loud voice, saying, do thyself no harm, for we are all here. Then he called for a light and sprang in, and came trembling, and fell down before Paul and Silas, and brought them out, and said, sirs, what must I do to be saved? And they said, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Marami pa akong puntos, pero for the next preaching na yon. But the meaning of salvation, the man of salvation ay ang Panginoon. The method of salvation ay tumawag ka sa Kanya. Amen? And then you will see the miracle of salvation. Pagbabago ng buhay. Pagbabago ng buhay. Sa ating teksto, isang babaeng may sanib, naging soul winner. Amen? Sa ating teksto, isang Philippian jailer ay nagbago ang kanyang buong pamilya. Pero para wakasan ang mensahe po natin ngayong umaga, let me just ask you this question. Are you sure that you are saved? If you are saved, may pagbabago dapat sa iyong buhay. If you are saved, kagalakan mong makinig ng salita ng Diyos. If you are saved, you want to make a decision for the Lord. If you are saved, seryoso sa iyo ang salita ng Diyos. And if you are not saved, huwag kang mahiya. You need to be saved. Maganda ngayong araw ito, tiyakin mo na ikaw ay ligtas. Amen. Sige po, tayo lahat ay tumayo at manalangin. As Pastor Eli comes, let us pray. Lord, salamat po sa inyong salita. Simpleng mensahe lang po. Salamat na lahat ay nandirito sa pahina ng Bible. We don't have to invento. Nandito lahat ang magbibigay ng pagbabago ng buhay sa tao. Salamat po na kami ay inabot ng Ebanghelyo. The gospel from Jerusalem to Europe, to America, to Philippines, to San Pedro. Now, a great opportunity right here sa La Paz, Iloilo. Thank you for all these young people. Kung ito lahat ay talagang saved, at kung ito lahat ay talagang susunod lang sa inyong panawagan dito sa camp, ay kayang maabot at magkaroon ng revival ang buong Region 6. We pray na yung nakita po namin sa teksto, makita rin po namin here, that we will see the great works of God, but it starts sa mga young people na willing maging honest sa Diyos and to do business with God. We pray that you bless. We ask in Jesus' name we pray. Amen.